Have water, honey? Your TV is so loud. I can hardly hear it. Close the door. Will you give me the remote, please? And close your door. I can't hear my music. Is that alright? Kumusta po? Kumusta po kayo? Malamig na dito. Kaya ayan, may apoy na kami. Hi, Gemaline! Wala akong magawa. Feeling ko, kailangan ko ng kausap, kaya nag-live ako. Nagbabasa ako ng mga comment, ng mga doon sa mga videos. Parang ako, na, ano naman tawag doon? Wala, nagustuhan ko lang mag-live. Nako, ano ba naman to? Australia? Slow connection daw ako. Siguro magpuputol-putol ito. Ayan, meron na kaming, paapoy. May paapoy na tayo dahil malamig na. Samantalang, anong oras pa lang? Anong oras pa lang yan? Alas 3? Alas 3 ba gaya? Hello, Rodora Garciliano. Kumusta? Okay naman po ako. Nakakatuwa lang. Si Lord ay talagang, napakabuti. Yung last check-up ko sa aking oncologist ay yes, tama. Always masaya lang. Positive lang tayo palagi. Walang lugar ang ang tawag doon? Ang anxiety. Yan. Mga pag-aalala na yan. Walang lugar yan. Walang puwang sa aking puso. 1:30 di 3:30 di kay kuan 2 hours kita difference. 2 hours difference dito sa Australia. Dito sa New South Wales kasi doon naman sa Western Australia pareho ng oras sa Pilipinas. So, yun. Itong buong bansa na to, ilang oras ba ang nila? Apat yata na state, ang iba-iba ang oras. Isang bansa lang siya, pero iba-iba ang oras niya. Yan. Kontinente din naman kasi ang Australia. Kaya, ganon. Napakalaki niya. So, ano nga ba sinasabi ko kanina? Kalimutan ko na. Alam niyo ang utak ko, simula yatang, sa bagay nun pa man, parang malilimutin na ako. Mula nung nagka-cancer ako, naggamot ako, lalo yata akong naging malilimutin. Ang bilis ko malimutan ng aking sasabihin. May naisip na ako, sasabihin ko na lang, nalimutan ko pa. Hindi ko pa masabi. Ganun ako. Kuwan akong bakit. Anyway, habang may memorya pa ako, habang gumagana pa ang aking utak, ayan, ibinabahagi ko na sa inyo ang kabutihan ni Lord. Ang ating tanging pag-asa. Kahit feeling natin wala ng pag-asa, nandyan siya. Siya lang ang tanging pag-asa. Yan, huwag tayong manangan sa akala natin, pag-asa natin ay yung mga makakamtan natin dito sa lupa. Ay, nako. Hindi po. Lahat ng iyan ay mawawala.
Lahat ay lilipas. Ang salita lang ng Panginoon ang hindi lilipas. Ayan, kumusta po kayong lahat? Sana po kung may nararamdaman man kayo, ay huwag nyo nang pakaisipin. Ipagkatiwala nyo po sa Panginoon. Nahihilo ba kayo sa akin? Nakaduyan kasi ako eh. Ano Jude, ma'am? Basta nagtikalagas na. Oo. Pero hindi, dati pa talaga ako ganun. Hindi ko alam kung bakit. Malilimutin talaga ako. Minsan nga, ang pangalan, mali-mali ang mga pangalan na sabi ko eh. Oo, mga kapatid ko, yung mga pamangkin ko, na ano ko yung mga pangalan nila. Oo, paghahalo-halo ko. Minsan naman, kilalang kilala ko yung tao, di ba, sa trabaho? Kilalang kilala ko, pero pag babanggitin ko yung pangalan, may kausap ako, tapos babanggitin ko yung pangalan niya, hindi ko maalala. Oo, hindi ko maalala. Oh, shout out from Dumaguete City, si Edna Drilon Katan. Kumusta sa'yo, Edna? Yan, ganyan lang ako dito ngayong araw dahil ako yung naglaba. Ayan. Ang labahan ko ay nilabas ko dito sa sala dahil may apoy. Oh, malamig kasi para matuyo agad. Yan. Tapos mainit dito. At ako'y wala ring washing machine naman kasi ang aking paglalaba. Kaya tsaka tapos na ako. Okay na yan. Sa isang araw na naman yung ibang yung mga black colors. Kaya pinaghihiwa-hiwalay ko kasi yung mga labada ko. Ganon din ba kayo? Hello, Mamita! Mamita Galang! Mabuti naman po ako. Kumusta kayo? Ayan, pag ako'y naglalaba, talagang pinaghihiwa-hiwalay, binagbubukod-bukod ko yung puti at saka yung medyo puti doon sa medyo ang tawag yun? Yung light dark. May light dark ba? yung yung kagaya niyan, yan, yan, hinihiwalay ko yan sa puti at saka sa mga may mapupusyawang kulay. Tapos hinihiwalay ko din yung mga itim. At saka mga dark colors, halimbawa pula, green. Yan, sama-sama yan ng itim. Ganyan ako maglaba. So, yung mga dark colors, sa makalawa na sila. Kasi hindi pa ito matutuyo bukas. Siguro matutuyo na yan bukas. Yun, depende. So, yun. Ayoko din naman kasi magsindi nitong aming fireplace kasi magastos sa kahoy. Mahal ang panggatong. Oo, kaya ngayon kasi malamig, nilalamig ako, malamig yung mga talampakan ko, yung mga daliri. Kaya sabi ko, honey, ka nga, sindihan mo nga yung kaya ayan. Tapos dito talaga ako lumapit, nakaduyan ako, dito talaga ako lumapit sa sa apoy. Bilib po ako sa inyo para kayong walang sakit. Ang galing nyo, lola na, lalo na si Lord. Ay, si Lord naman talaga ang wala po akong kinalaman sa aking, yan, si Lord lahat yan. Ako lang, receiver, yan. Receiver lang ako ng joy ni Lord. Sana maging katulad ko po kayo. Malakas ang loob. Ingat po lagi. Salamat. Well, nasa sa iyo naman yan. Talaga ang desisyon na nasa atin. Kung tayo magpapasakop sa Panginoon, kung tayo talagang tunay na magtitiwala sa Kanya, na siya na ang bahala sa lahat, magkakaroon ka ng joy, magkakaroon ka ng peace. At kapag ikay may joy, hindi ka na malulungkot kasi kagalakan niya nanggagaling sa kaibuturan ng ating puso dahil Holy Spirit ang nagbibigay sa atin yan. Once tanggapin natin ng Panginoon,
ang Holy Spirit ay papasok sa ating puso. Mananahan na yan dyan. Pag napuna mo ang iyong buhay ay malungkot, ibig sabihin, hindi nag-work si Holy Spirit sa buhay mo o baka wala kang Holy Spirit sa buhay mo, kailangan mong kausapin siya at papasukin siya sa iyong puso. Ganun lang yun. Kasi hindi tayo dapat, kung talagang tayo ay may pananampalataya sa Panginoon, hindi tayo dapat nananatiling nalulungkot, nag-aalala. Yan, ayaw ni Lord nang nag-aalala tayo. Siya ang bahala sa atin, kaya huwag na tayo mag-alala. Siya ang bahala. Kumusta Edna Mendoza? Shout out sa inyong lahat. Ayan, tamad-tamaran ang lola nyo. Oo, parang parang nalulungkot lang, parang meron lang akong para bagang gusto kong may kausap. Yun, hindi sa nalulungkot na, alam mo yun. Kasi dalawa kami umalis kasi yung anak ko. Hanggang weekend siya doon sa pupuntahan niya. Kaya, although hindi naman kami palagi talaga nag-uusap ng anak ko, dahil yan sa kwarto niya, nakakulong. Kapag kasama mo ang isang tao sa bahay, kahit hindi kayo nagkikita sa loob ng bahay, alam mong nadyan siya, panatag ka, di ba? Alam mong may kasama ka, kontento ka. Pero kapag umalis, yung taong yon, di ba, parang may kulang. Si Danny Cabeza, kumusta? Taga saan po kayo sa Pinas? Taga Samar po ako originally. Kami ang buong angkan ay Samar. Katbalogan. Pero nung ako'y grade 4, ay lumipat kami ng Alabang, Muntinlupa City. Yan, sa Muntinlupa. Palipat-lipat na kami doon ng apartment. Alam mo yun, nangungupahan. Yun. Ang papa ko noon ay, foreman. Sa mga construction baga, mga nagpapatayo ng mga bahay, mga ganon. So, yun. Tapos, hindi na kami umalis ng Muntinlupa hanggang sa ako'y pumunta na dito sa Australia. So, nandun pa yung, mama ko, nandun pa. Kapatid ko, nandun pa. Yung isang kapatid na kapag-asawa ng taga-Pasig. Kaya, eto talang buhay na to ng aking buhay. Yung kapatid kong lalaki na kapag-asawa ng taga-Pasig, so nasa Pasig na siya. Yung pamangkin ko, nakabili pala kami ng bahay sa San Pedro. Yun, dinangupahan kami sa Muntinlupa, Tapos, nakabili kami ng bahay, nakaluwag-luwag. Hulog ka naman yung pag-ibig, ano ba naman? Bumili kami ng bahay sa Camellia, sa San Pedro. Tapos nung umalis na ako, pupunta ng Australia, naiwan na mama ko doon, binabaha na! Mag-isa na lang ang mama ko sa bahay. Kaya naman, nag-decide ako na, palipatin siya ng Muntinlupa. So, balik Muntinlupa kami. Yun. Binenta namin yung bahay at nakabili ng maliit sa, sa Muntinlupa. Kaya, Muntinlupa na ulit kami. Ayan. Sino to? Nilds Tabayag. Amen. Buong tiwala lang kay Lord. Siya na ang bahala sa lahat. Oo. Talaga ka. Alam mo, maraming tao ang hindi lubusang ma-comprehend. Hindi lubusang maunawaan at maintindihan. Sabi nila, mahirap daw gawin, madali lang sabihin, mahirap gawin. Pero, ganoon talaga. Nagtitiwala tayo sa something na hindi natin nakikita. Mahirap talaga yun. Kaya kailangan ng talagang buong pusong commitment dito. Hindi pwedeng half-hearted lang tayo kapag tayo ay sabihin natin magtiwala sa Panginoon. Pag sinabing magtiwala, talagang ibigay lahat. At hayaan na siya ang huwag na nating isipin pa
yung mga problema natin, o kung ano man yan. Ako ganun lang ako. Ewan ko, sa bagay ako naman kasi, naturalesa ko na yung, halimbawa may nagsabi sa akin na hindi maganda, hindi ako kaagad nagre-react. Yung hindi ko iniisip. Oo, malalaman ko na lang. Ayun, may nangyari dun sa kanya. O di kaya, nalaman niya yung katotohanan. Diba? So, kahit hindi na ako mag-effort na magpaliwanag dun sa tao, lumalabas na lang ang totoo. Ibig sabihin ko ba, ano ang relasyon nito dun sa pagtitiwala kay Jesus? Pag sinabing ibigay mong lahat, ibigay mo na at huwag mo na isipin. Kung sa sakit, medyo, di ba, mahirap, no? Kasi nararamdaman mo, katawan mo yan, lalo kung may pain. Pero dumaan din ako sa pain, dumadaan din ako sa pain kasi hanggang ngayon may rheumatoid arthritis pa rin ako. At masakit yon kapag nakakain ako ng hindi tama, ng hindi anong tawag doon? Hindi, yung kakapagpa grabe. Oo. Kagaya ng suka. Kasaw-saw ako ng suka. Nagkakaroon ako ng pain. So, mahirap talaga. Pero kahit may nararamdaman tayong pain, lilipas din yan. Hayaan na natin. Iiyak mo na lang kay Lord. Pwede naman umiyak eh. Basta, wag lang yung mag-iisip ka pa ng ano ba dapat? Ano pa ba ang kailangan ko? Sana may ganito ako. Sana may ganun ako para mawala na itong sakit ko. Oo, wag na yung ganun. Kasi ang sabi nga ni Lord, sabi sa Biblia, ay, take up your cross. Sabi ni Jesus, take up your cross and follow me. Itong mga sakit-sakit natin, ay kabilang to sa, cross natin. So, kung ipapatanggal natin kay Lord yung cross na to, anong dadalhin natin? Di ba wala? Yung mga problema natin sa buhay, cross yan. So, bitbitin natin. Huwag natin ipatanggal kay Lord. Bitbitin natin, pero humingi tayo sa Kanya ng kalakasan na mabitbit natin ito. Yun. Oo, ang pananalig sa Panginoon ay ang pagiging anak ng Diyos, hindi ibig sabihin ay maluwan ng buhay. Hindi ibig sabihin ay puro biyaya. Binibigyan tayo ng mga pagsubok, dumadating ang mga pagsubok para palakasin tayo. Kasi kung walang pagsubok, paano natin malalaman na kaya pala natin? Di ba? Kung hindi natin itatry ang isang bagay, hindi natin malalaman. So, kapag meron tayong pagsubok, huwag natin ipatanggal kay Lord. Humingi lang tayo ng tulong, natuwangan niya tayo. Yan. Oh, that's good, Neds. Christian ka pala. Oo, di ba? Nasa Bible naman yan eh. Hindi lang ako yung basang nagsasabi lang ng kung ano-ano. Nasa Biblia po yan. Kung gusto nyo pong i-check. Ayan. I-check nyo po. Alam nyo, mas maganda yung Bible app. Kasi doon, pwede mong sa search, pwede mong i-type doon yung isang word lang, tapos ibibigay niya sa lahat sa'yo yung mga verses na merong yung word na yon. Oo. Maganda yun. Yun ang ginagamit ko. Hi po, warrior din po ako. Jennifer Casila. Okay. So, kumusta naman ang ating pakikipaglaban? Alam mo, Jennifer, awan ko ha, naging na lang yan ng mga may cancer. Nasasabihin warrior or lumalaban. Siguro nga, lumalaban tayo sa buhay dahil ang buhay is a race. Ito ay paligsahan. Paligsahan ba yun? Race. Ito ay una-unahan ba? Hindi una-unahan. Ano ba nga ba? It's a race. Ito ay paligsahan nga yata. Yung bang kailangang marating mo ang finish line.
Yan. Dahil kung tayo ay, susuko, hindi natin mararating ang finish line, di ba? So, kung ganun ang ating, pananaw sa ating sakit, ay it's okay. Pero kung nakikipaglaban tayo dahil para lang labanan ang sakit na ito o para lang mawala ang sakit na ito, wag po, tanggapin natin ang sakit na ito. Gaya na sinabi ko kanina, wag natin ipatanggal kay God. Ang kailangan natin ay hingiin ang kalakasan na napagtagumpayan natin itong pagsubok na ito. Ayan, kailangan po natin tayo magtagumpay sa pagsubok na ito. Kaya sinabi ko nga sa isa kong video ko napanood ninyo na ang laban na ito ay hindi na sa akin. Kay Lord na ito. Dahil kung tayo lang, katawang tao, wala tayo magagawa. Kahit ano pang kainin natin, kahit ano pang medisina, kahit mayaman pa tayo at marami tayong pera. Hindi tayo, kung kalooban na talaga ni Lord, kalooban niya. Ang kailangan lang talaga natin ay maging matatag tayo na hanggang sa dulo ay nagtitiwala tayo sa Panginoon. Teka muna. Sino to? Si Danny Cabeza. Kumusta? Taga Pagsanhan, Western Samar. Uy, Pagsanhan, Samar. Oo, narinig ko na yan. Alam niyo, malaki ang Samar, hindi ko pa talaga narating ang ibang lugar doon. Sabagay, maliit pa ako nung umalis kami doon. Madam. Huwag niyo ako tinatawag na Madam, Idol, Ma'am, lang, ate or sis. Ganun na lang. Yan. Palagi ako nanonood sa mga videos mo. Salamat! Hi kay Mevelyn Agorilla. Ay, bastos. Evelyn Agorilla. Taga Dumaguete si si Edna. Ay, asan ka na? Itong ayoko pag tinatouch ko yung ayan, nawawala. Ayan, si Edna Drilon Katan ay taga Dumaguete. Shout out sa'yo. Oo, di ba? Alam niyo maraming mga bagay na maganda talagang sa pandinig. Totoo talaga sila. Pero hirap sundin nahihirapan tayong sundin. Kailangan lang talaga nating totally na isuko sa Panginoon ang ating mga buhay. At wholeheartedly, buong puso na na magtiwala sa Kanya talaga. Hanggat iniisip pa rin natin kung anong makagagaling sa atin o kung ano yung, alam mo, yung gantong may cancer tayo, no? Ako, marami nagsasabi na, ma'am, bili po kayo ng ganito, inom po kayo ng ganon. Wala naman dito sa Australia. So, ibig sabihin ko, hindi na ako nag-aaligaga, hindi na ako nagwo-worry tungkol sa mga bagay na ganyan. Dahil hindi lang naman yun ang nakakagaling o nakakatulong sa cancer. Yun na lamang bawasan mo ang iyong sugar, pagkain na matatamis, pagkain ng may mga harina, yung mga ganyan, ay malaking tulong na yan. At saka sasamahan pa na mas kain ng gulay ng gulay, di ba? Ayan, nagsasalad na nga ako kahit hilaw. Kinakain ko na mga damo-damo ng hilaw, di ba? So, kung ano yung nakapaligid sa akin, doon na lang ako. Kasi yun nga ang sabi ko, hindi lang naman yung mga yon ang nakakapagkakatulong para sa cancer o para sa sakit ko. Diba? Ang Panginoon ay ibinigay niya sa atin ang napakaraming mga bagay at lahat ng iyan ay makakatulong sa kalusugan natin. Kaya huwag tayong magtutok sa isang o dalawang bagay lang na makakagaling sa atin. At ang higit sa lahat talaga, ang Panginoon ang talagang tunay na kagalingan. Yan. So, kung yun lang ang halimbawa, talbos ng kamote lang ang nasa tabi mo, nasa paligid mo, gagamitin niya ni Lord para gumaling ka.
So, wag na tayo mag-alala pa ng mga bagay na wala dyan, na hindi natin nakikita, na aanuhin pa natin, gugustuhin pa natin magkaroon ng ganon, di ba? Yun, kung ano na lang yun nandiyan dyan sa atin. Ipagpasalamat natin ang lahat. Kahit na, halimbawa ay pritong isda lang ang ating ulam, di ba? Kahit na lugaw lang ang ating kinakain, ipagpasalamat natin yan. Dahil kahit paano may kinakain pa rin tayo. Alam niyo ako, ang mentalidad ko talaga, iniisip ko na lang na hindi ako magreklamo sa kung anong meron sa akin dahil alam ko may ibang tao na mas higit ang nararanasan kaysa sa akin. 'Di ba? Ganun na lang ang isipin natin. Huwag natin masyadong itutok ang isip natin sa sarili natin. Isipin natin ang iba. Paano yung mga taong nasa Africa? 'Di ba? Sa mga taong nasa sa Ethiopia. 'Di ba? Yung mga ganun. Yung mga taong may gera ngayon, kagaya ng may gera? Bukod sa Israel, yung Ukraine. 'Di ba ang tagal na nilang nasa gera? So, yun ang isipin natin. Wag natin isipin ang sarili natin. Tanggalin na natin yung sarili natin sa ating mga isipin. Para, yung tawag doon? Yung si Lord na lang ang bahala sa atin. Ay. Asa na tayo? Rodora. Si Rodora, nabanggit ko na pala siya. Ayan. Johan Alba Palsis, kumusta? Thank you. God bless po sa inyo, ma'am. God is good all the time. Ay, talaga ka naman. God is good all the time. Kaya hindi tayo dapat talagang mag-worry. Hindi tayo dapat mag-alala. Dahil God is really good. Asan na? Si Maria Haldos. Kumusta? Taga-summer din, waray din. Ay, padaw kadamo nakita din niya akong page nga mga waray. God bless you everyday, ate. Si Leng Luces. Si Geraldine Antonio Mandal. Kumusta? Ayan. Asan tayo? God will supply all our needs according to His purpose. Yes. Yes. Trust lang po talaga kay Lord. Yan, tama po yan. Talaga naman. Diba? Dahil kung sabi nga sa Biblia, ang pag-aalala hindi nakakadagdag ng isang segundo man lang sa buhay natin. Teka, malakas ba ang aking music? Parang ako naririnde. Teka lang. Ayan. Oo. So, ayan. Susan Getigan. Kumusta, Susan? Oo, ganyan talaga ako. Iniisip ko, sabi ko nga, nung ako nagkaroon itong na-diagnose ako ng cancer, hindi ako talaga... Ay! Ayan, pasensya na. Na-press ko yung ang tawag dito, off button. Ayan, tuloy. Ayan. So, sinasabi ko? Nawala tuloy. Jonah Palafox. Palafox, where are you from?
Salamat po, ma'am, sa pagpapalakas loob. Isa po akong breast cancer patient. Oo, ang daming may breast cancer, ang sakit, parang ang sakit ng mga Pilipino ay breast cancer, colon cancer, at saka CKD. Yun ang pinakamarami sa tingin ko, sa mga nagko-comment sa akin, sa mga nababasa ko. Mother ko po, ma'am, waray din, katulad niyo po. Johan Palsis. Ikaw, marunong ka bang magwaray? Susan Gatigan. Okay lang po, ma'am. Thank you. Yan. Medyo hininaan ko na kasi ako naririndi dito. Habang parang nakikipagkompetensya ako sa sa music, sa lakas. Sarap naman ang duyan mo dyan. Yes. Ipinalabas ko. Ilang taon na to sa akin? Matagal na to. Oo, matagal na to. Ilang taon na ba? May 7 taon na yata. Pero, minsan ko lang siyang ilabas kasi malaki siya eh. Ang laki niya. Nakapahamba lang dito sa sa sala. Bagay hindi naman kasi yung sala talaga namin, marami kaming sala eh. Ayun, ang pinakang sala talaga namin, doon sa may pintuan. Sa likod ng, kahoy-kahoy na yan na nakatayo. Tapos, dyan, may pintuan pa dyan, sa tabi, sa gilid. Ginawa naman naming office. So, yan, may pintuan yan para hindi kami nag-aaway ng asawa ko sa volume ng TV. Tapos dito, ayan, pinaka-family room na to. Nandito nakalagay ang duyan. Tapos, andyan ang aking sampayan. Ganyan lang. Tapos, ayan na yung kusina. Yan. Ganyan lang. Tapos, doon naman yung aming dining. O, ayan. Kita nyo ba? Oo. Yan. Ganyan lang ang bahay namin. Kahit walang bata, parang magulo. Ay, nako. Sino pa? Sino pang nandito? Oh, hi Myla, ang aking hipag. Ang aking napakabait na hipag. Sa lifestyle ng food, kaya ganon ang common na sakit. Lifestyle change talaga, yes. Oo, alam nyo, yan kasi yung sinasabing, di ba? Pag wala pang sakit, sige, kain kahit ano. Kasi gusto eh. Gusto ko eh. O, di ba? Hindi na namamalayan. Nag-iipon na pala ng lakas ang ang something sa ating katawan. Kaya ayun, nagkakasakit tayo. Paglaon, ayan na, may sakit na. Ay nako. Yet, totoo nga yung sabi, in moderation lahat. Kasi naman sa atin, talaga naman ang kanin ay, diba? Kanin is life, rice is life. Kaya, mahirap talagang iwasan kasi hindi mabubusog. Diba? Parang hindi mabubusog. Parang yun na ang natin eh. Pero ngayong may sakit na, di naman pala. Kaya naman palang walang rice. Diba? Kaya naman palang walang rice. Naku. Isa rin akong dyan eh. Si kanin ako eh. Bagay, kaya naman talaga tayo mga Pilipino, di ba? Kaya, ayan. So, kung kayo dyan na wala pang mga sakit, makinig. Huwag nyo nang hintayin pagdaanan nyo yung pinagdadaanan namin. Oh, ayan ha. Si Susan Kitigan, ma'am, saan po kayo sa Samar? Katbalogan po. Well, yung aking mama ay sa Tarangnan at yung aking papa ay sa Sulangan. Ang Sulangan yata ay baryo ng Katbalogan. Hindi ko lang alam. Tama yata. Katbalogan kasi city. Tapos, yung Tarangnan ay town. So, under pa rin yata siya ng ang Tarangnan. Under pa rin ng Katbalogan. Kasi nandun na City Hall namin sa Katbalogan. So, Katbalogan po kami. Oh yes, kailangan talaga
positive lang lagi ang ating peg. Positive lang. Kasi kung iisipin natin ng ating sakit, wala naman tayong magagawa. Magmumukha lang tayong matanda. Diba? So, tingnan nyo naman ako, kahit puti ng aking hair, hindi ako mukhang matanda. Baga. Oo, diba? Kasi, nakakatulong yung ikaw lagi nakangiti, ikaw ay masaya. At saka, kahit hindi ka nakangiti, sa loob mo, magaan. Magaan ang pakiramdam. Sinong hindi ko nabanggit dito? Pag ginagalaw ko kasi itong aking, slow connection na naman daw ako. Nakakainis itong, namin, internet dito. Slow connection daw. Siguro sa inyo, puputol-putol ako, no? Sino pa ba? Si May Tubola Salvacion. Hello po, ma'am. Pa-shout out watching from Iloilo. Hello. Ayan, ito mga pangalan na ito ay kayo ay familiar na sa akin dahil sa pa-shout out na yan. Oo, familiar na kayo sa akin. Ako naman ay natutuwa na kayo ay nanonood sa aking mga video. Ayan, teka muna, baka kailangan ko ng dagdagan ng panggatong. Baka mamatay ang ating apoy. Teka lang, ha? Ano ba yan? Hindi ako makatayo sa duyan na to. Ano ba yan? Teka lang. Yeah! Yan, lagay tayo ng panggatong. Nako, bibitawan ko ang aking cellphone dahil mainit. I've been set free. Mainit, mainit. Ay, ano ba yan? Yun. Yan. Yan. Good to me. Buksan natin ang ilaw, parang ang dilim. Parang ako nasa kuweba. Yan. Mag-ano na ulit yan. Magdidingas na ulit yan. Ay, nako. Yan. Salamat sa panonood sa aking mga sa aking mga videos. Geraldine Antonio Mandal, wag na lang po isipin. Hayaan na lang po natin ang problema, ang mamroblema. Correct! Yes! Hayaan natin ang problema, mamroblema. Hindi tayo magpapagapi. Yan. Malakas talaga si Satanas, Sa bagay, may power naman kasi talaga siya, eh. May kapangyarihan talaga siya. At ang style niya ng, panglilin lang sa atin ay talaga namang epektibo. Kaya nga, hindi natin kakayanin kung tayo lang. Kailangan natin si Jesus Christ. Kailangan natin si Jesucristo. Para siya ang lumaban sa atin, para sa atin. Yan, hindi natin kakayanin tayo lang. Maupay nga gabi. Who is this? Ay, naku, nawala na naman. Ay, naku, ano ba yan? Tessie Batoon Kane. Oh, ano ba? Foreigner ba ang asawa mo, Tessie? Hello po.
Naku, ano ba yan? Kapag ginagalaw ko, lumilipat. Maria Haldos. Hello, ako, taga-Samar din, waray. Ayan, hello. Ang dami na tayong waray dito. Mga waray. Problema. Ay. Ayan. Paano ba ang... Ayan. Oops. Ayan. Hello po, ma'am. Tama po kayo kasi pag si Lord na ang maghusga sa buhay natin, wala tayong magagawa. Kasi siya lang ang may ari sa ating buhay. Tama. Oo. Alam nyo, yun talaga ang ating, hindi natin dapat pinoproblema. Yung ating mga sakit. Kasi ang dapat natin pinoproblema ay yung kapag ka ang sakit na to ay lumala at tayo'y namatay at wala tayong Kristo, yun ang mas malaking problema. So, imbis na isipin natin ang ating sakit, isipin na lang natin si Kristo. Magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Yan, para kung kalooban man niyang kunin tayo sa pamamagitan ng sakit na ito, at least may Kristo na tayo sa ating puso, sa buhay natin, at sa langit ang punta natin. Kaysa iisipin natin ang sakit natin, tapos hindi tayo gumaling, naubusan tayo ng panahon kakaisip sa sakit natin, hindi natin naisip na saan tayo pupunta pag tayo'y namatay, di ba? Kaya yung sinasabi ko na hindi dapat katakutan ng kamatayan. Yan siguro kasi iniisip natin mamamatay tayo, baka ito na ang pumatay sa atin. Baka ito na yung katapusan ko, ikamamatay. Diba? Pag cancer kasi, parang inano ka na anong tawag doon? Parang may ano ka na, judgment na sa'yo, di ba? So, ayaw pa nating mamatay, di ba? Kasi may pamilya pa tayo, maliliit pa mga anak natin. Ano pa bang mga rason? Basta marami rason, kung anumang rason meron tayo. Kaya ayaw pa nating mamatay. Pero kung yun na talaga di naubos lang yung oras natin ng kakaisip tungkol sa wag tayong mamatay. I-prevent natin na mamatay tayo. Hindi natin naisip tuloy na si Lord tanggapin sa buhay natin. Di ba? Ano punta natin? Alam nyo na yun kung saan punta natin. Dahil kung wala tayong Kristo sa buhay natin, hindi tayo tatanggapin kung saan siya naroroon. Diba? Parang ano lang yan Diba? May taong kumatok sa pintuan mo, papapasukin mo ba kaagad? Hindi mo naman kilala. Diba? Ako. Kailangan may relasyon tayo sa Kanya. Si Evelyn Maderazo. Evelyn Ganadin Maderazo, kumusta? Yes po ma'am, huwag pansinin ang karamdaman dahil lalo lang tayo manghihina. Oo, nakakapanghina yung pag-aalala. Nagtutuloy-tuloy na yun, hanggang sa maloka na tayo dahil wala tayong solusyon Hindi natin makuha ang solusyon. Diyan yung mga yung mga nasisiraan ng bait, di ba? Matitino sila nung una pero sa laki ng problema nila, nasiraan na ng bait. Bakit? Kasi sinisikap, tinatry nila na sila ang mag-solve ng kanilang problema. Kailangan nila si Kristo. Kailangan natin si Kristo. Yes, Gemma. Wag po, ma'am, wag pansinin ang karamdaman. Oo, tama. Ma'am, may cancer po din ba? Po kayo. Angelica Alicaya, yes dear. Stage 4 pa din ako. Hindi pa binabago ng doktor ang kanilang prognosis. Stage 4 pa rin ako. Pero siya, kontrolado na. Hindi na dumadami ang cancer cells. Managed, na siya, under control. Yan, sa
Kasi tuloy-tuloy yung gamot ko eh. Sabi nga ng doktor ko, ang gamot ko daw na immunotherapy ay panghabang buhay na. So hanggang sa sumuko na lang ang katawan ko siguro. Kasi yung side effect naman nun, sa puso daw. Kaya lagi akong merong heart, 2D echo. Every 3 months, 2D echo ako. Kasi binabantayan nila ang maging epekto sa puso. Once kasi nagkaroon, nung minsan, nagpa-test ako, no? Ngayon, nandoon na ako, ready na para sa, sa therapy. Biglang, sinaksakan na ako ng needle. Biglang dumating yung aking nurse, kasi meron dito kasi sa Australia, ang bawat pasyente, may talaga na nurse. Sila yung nagpa-follow up sa mga doktor, sila yung nagpa-follow up sa mga pagpapatest, sila ang nagpa-follow up sa amin kapag may gustong sabihin ng doktor, tapos hindi naman namin time para magkaroon ng consultation sa doktor, kung ano yung sabihin sa kanila ng doktor para sa amin, itatawag lang o itetext sa amin yon. So, ganun dito. Siguro ang isang nurse, meron siyang hawak na siguro 10, mga ganun na pasyente. So, ganyan dito. Ayan, nabakante na naman ang utak ko. Ang gabi sinasabi ko. Ay nako, mamaya na lang siya ulit. Kalimutan ko. Nawala yung sinasabi. Pag wala tayong, ang immuno po ba, paano i-take? Yung sa akin, nakaturok. IV, intravenous siya. Parang nagkikimo din. Ang chemo ko din intravenous. Mayroon, ngayon ko lang, din na, ang may chemo rin pala na tableta, ang, ginagamit. So, akala ko, pag chemo, lahat yon tinuturok, hindi pala. Meron din palang ang tableta lang. So, yung sa akin lahat diturok, kaya nilagyan ako ng papakita ko sa inyo. Nakita nyo na siguro to, yung naoperahan ako. Kasi nilagyan ako ng port. Ang tawag doon ay portacat. Ayan ang aking peklat. Peklat ng aking pagkaka-opera sa portacat. So, meron diyaang parang pabilog siya na something. Kita ba? Kita ba? May metal dyan. May metal na parang bilog na something. Na doon ituturok sa gitna noon yung aking gamot. Tapos yan, nakakonect yan dito sa leeg ko. Kita nyo ba? Ayan Ayan. Hose yan. Nakakabit yan sa ugat na malaki. Kasi sabi nila, kung sa braso lang daw, maliit lang daw ang ugat sa braso, malulusaw daw paglaon yung aking ugat. Kasi for life na yung aking gamutan Yung aking immunotherapy for life na daw yan. So, malulusaw siya. Kaya, yun. Yan ang option. Diyan. Padadaanin diretso sa puso. Ayun. Yung sa puso. Tapos, kaya nila binabantayan. Ayan. Nakabalik din tayo sa ating pinag-uusapan. Kaya binabantayan yung aking puso dahil yon doon sa gamot na dumadaan diretso sa puso dan papunta na sa katawan. So, ganun. Kaya lagi ako, every 3 months, meron akong ang tawag dito, 2D echo. Yan. Wala pong bawal kainin. Kasi ako stage 4 din po, sa esophagus naman po. Siguro depende sa sa sakit. Kasi ang ibinawal lang sa akin ay turmeric. Huwag daw akong iinom ng turmeric dahil hindi raw aakma sa aking gamot sa immunotherapy. Yun lang. Wala nang iba. Siguro, hindi na ako binawalan ng doktor kasi stage 4 naman ako. Kumbaga, mamamatay na ako. Kaya, kasi naman ang cancer naman hanggang stage 4 lang, di ba? Ang saan nakita ko nga sa mga video sa YouTube, tsaka sa Facebook, ang stage 4 pala, pag sinabing stage 4, ang buhay niyan ay nagre-range lang mula 3 weeks hanggang 1 year. Aba, 1.5 years na ako, day! Mga inday! Praise the Lord! O, diba? At kinakain ko lahat.
Diba? Maliban sa turmeric, kasi sabi ng doktor ko. So, sundin natin yung sinasabi ng doktor. Huwag tayong gaya-gaya sa iba. Iba-iba kasi tayo ng sakit, diba? Iba nga, hindi na nagpapagamot, diba? Diretso na sila sa pag-herbal. Yung iba naman, hindi nagpa-opera, diba? Yung iba naman, nagpa-opera, gumaling din naman. Yung hindi nag-opera, gumaling din. So, iba-iba talaga kasi nga kalooban nga ni Lord. Yung kalooban ni Lord ang ating hingiin, ang ating hanapin. Anong cancer po sa inyo? Ang tawag sa cancer ko, ito talaga yung tunay niyang pangalan, ay HER2 positive metastatic breast cancer. Metastatic. Sa lahat ng klaseng breast cancer, yung sa akin ang pinaka-aggressive, sabi. Tinignan ko rin sa Google. Kasi meron akong nakausap na nandito siya sa Australia na may breast cancer din siya. Ang kanya naman ay breast cancer, negative. HER2 negative yata yung kanya. So, ang sabi sa Google, ang negative daw ay sa isang lugar lang siya. Hindi siya kumakalat, or slow siguro kapag, sabagay, stage 3 lang naman siya. So, yeah, mabagal siya. Mabagal yung negative, yung positive, kagaya ko, gaya sa akin, yun mabilis. Kaya naman, nung ma-discover ko, stage 4 agad. Nagtataka ako, bakit gano'n ang cancer? Akala ko, bukol muna, mararamdaman mo yung bukol, di ba? Aba, maramdaman ko yung bukol, may bukol na rin pala sa liver, may bukol na pala sa bones, at saka may bukol na sa spine. Oh, di ba? Bongga. Apurado siya. Ako po, HER2 positive din po ako. Talaga? Ano po side effects sa inyo ng chemo? Wala. Very, very light. Yung nagkaroon lang ng nangitim-ngitim lang yung aking mga kuko. Tapos nawala rin naman. Matapos ang chemo, akala nga nila i-stop nila yung chemo kasi nagkaroon ako ng ganong reaction. Pero tinanay pa rin na, paisa every week. Sige, try natin. Pag puputulin na lang natin, ganon. Hindi naman ganun kagrabe. Kaya natapos ko yung chemo ko. Tapos yung first 2 weeks yata, first 2-3 weeks, nangapal yung dila ko. Naging pula. Naging puti. Naging puti yung dila na parang yung sa baby, di ba, sa gatas. Alam nyo yon sa gatas ng ganun. Naging talaga siya. Kapal talaga. Binigyan lang ako ng pampahid dyan, nawala din. So, yun lang ang akin. Isa sigurong side effect is napakagana kong kumain. Kaya naman nagda-diet-dietan ako dahil talaga namang napakagana kong kumain. So, tinanggal ko na yung, hindi naman tinanggal, bawas-bawas ng rice. Sa ngayon, nagra-rice pa rin ako pero bahaw na siya. Hindi na ako yung bagong saing. So, nagsasaing ako tapos nilalagay ko sa ref. Kinabukasan ko siya kakainin. Ganon. Nag-a-advance na ako ng sinaing. Oo. Kasi sasangag ko na lang siya. O di kaya initin ko sa microwave. Yun. Ganon lang. Pero hindi rin araw-araw. Hindi na talaga ako nagra-rice masyado talaga ngayon. Ano na lang talaga. Halimbawa, kung paksiwang ulam mo, kailangan na masamahan mo na salad. Diba? So, kanin ako doon. Pag ganon. 27 pa lang po ako, stage 4. Esophageal cancer. Wow, talaga? So ilang taon ka na ngayon? 27 ka pa lang ngayon. Ano po kaya dapat kong gawin? Madalas ko po kayo mapanood at lalo, lakas ang loob nyo. Ako po kasi madalas panghinaan ng loob. Ayan, Day. Kasi iniisip mo yung sakit mo. Ang isipin mo kung anong magagawa mo para kay Kristo. Yan ay ibigay mo ang iyong buhay sa Kanya at magtiwala ka, dear. Oo, para sa karamihan, napakahirap. Parang andaling sabihin, mahirap gawin. Pero yun lang talaga ang tanging paraan. Talagang magtiwala lang talaga tayo sa Kanya. Lord, kausapin mo siya na parang kaibigan. Kaibigan naman talaga natin si Jesus eh. He is our friend. Sabi mo, Lord, ano ba ang kalooban mo? Bakit ako nagkaroon ng sakit na ito? Anong gusto mong mangyari? Anong gusto mong gawin ko? Iparamdam mo sa akin.
Ganon, kasi ganyan din ang panalangin ko. Kaya ako nauwi dito sa pag-introduce sa inyo kay Jesus, pagsasabi tungkol kay Jesus, sa kanyang kabutihan, sa kanyang kapangyarihan, ay dahil doon, hiningi ko sa kanya kung ano ang nais niya para sa akin. So mamatay man ako anytime, nagawa ko ang gusto niyang ipagawa sa akin. Yun lang yun. Huwag na natin isipin yung sakit natin na gumaling tayo. Oo, gusto natin gumaling, pero ibibigay ni Lord yan kung susundin natin ang kanyang kalooban. Yun lang yun. Kasi si Solomon nga, nung ginawa siyang hari ng Panginoon, bata pa siya, siguro mga teenager lang siya nung naging hari siya. So, sa kabataan niya, paano niya paghaharian ang mga tao ng Panginoon, ang buong Israel, di ba? Bata pa siya. Wala siyang experience. Hiningi niya. Ang sabi ni Lord sa kanya, hingiin mo ang lahat ng nais mo at ibibigay ko sa iyo. Biruin mo yun, si Lord na nagsabi nag-offer sa kanya, hingiin mo ang lahat. Hindi niya hiningi na magkaroon ako ng maraming sundalo. Para pag marami akong sundalo, syempre, matatakot sa akin yung mga kalaban, di ba? Bigyan mo ako ng maraming kayamanan para pag nalaman ng mga tao, hahanga sila sa akin kaharian na marami akong kayamanan. Bigyan mo ako ng, ang tawag dito, ng kalusugan. O, di ba? Para matagal akong maghari. Hindi yun ang hiningi niya. Anong hiningi niya? Isa lang. Give me wisdom. Para malaman niya kung papaano niya paghaharian ang people ng Panginoon. Diba? Para sa Panginoon, hindi para sa sarili niya ang hiningi niya. Hindi ba? So, ganun din tayo. Huwag natin isipin yung sarili lang natin lagi, ang sarili lang natin. Kasi idadagdag na ng Panginoon yan sa atin. Tingnan mo ang ginawa ni Lord sa kanya. Dahil sa hiningi niya, ibinigay niya rin ang kapangyarihan. Ibinigay sa kanya ang kayamanan. Ibinigay sa kanya ang maraming mga bansa na kanilang nalipol. Di ba? Na kanilang nagapi. Di ba? Sa lahat ng gera, naging mayaman ang kanyang paghahari. Lahat yun idinagdag ng Panginoon dahil inuna niya muna ang Panginoon. Napakahirap talagang, sa pandinig natin, oo, tama yun, Pero kung gagawin natin, hirap na hirap tayo, hindi natin magawa. Kasi natatalo pa rin tayo ng pansarili nating kagustuhan. Talagang i-practice natin yan, hilingin natin sa Panginoon yan na ipakita sa atin, iparamdam sa atin kung ano ang kanyang kagustuhan at hindi manaig ang ating kagustuhan. Yun lang po. Geraldine, tatay ko nga po may brain tumor, ginagawa ko na lang pong payong ang panalangin kay Lord. Lang po magtiwala? Oo, hindi naman ibig sabihin ko na huwag natin hilingin na hindi gumaling. Hindi naman sa ayokong gumaling. Ang sinasabi ko lang, unahin natin ang Panginoon. Tanggapin natin siya. Kung wala pa sa iyo, hindi mo pa siya kilala, oo, alam mong may Diyos, pero wala kang relasyon sa Kanya. Iba kasi yun eh. Iba yung head knowledge lang. Alam naman natin na kaya nga may Pasko, dahil pinanganak si Jesus, di ba? Kaya may Semana Santa, kasi doon naghirap si Jesus hanggang sa mamatay siya nung Good Friday at nabuhay na maguli ng Easter Sunday. Alam natin na may mga ganun. Pero hanggang alam lang natin, wala tayong relasyon sa kanila. Anong ibig sabihin ng relasyon? Yung bang ibibigay mo yung tiwala mo at buhay mo at siya nang bahala sa iyo. Tapos kalimutan mo na kung ano man yung bumabagabag sa iyo. Yun ang relasyon. At saka lagi tayong makikipag-usap sa kanya, manalangin. Ang pananalangin hindi puro hiling. Ang panalangin minsan makinig ka lang ng music, tapos namnamin mo yung lyrics ng music. Mga godly music. Ganyan. O di kaya tumahimik ka lang, itungo mo pumikit ka, tumungo ka, at i-imagine mo lang yung liwanag ng Panginoon sa iyong isipan. Ang Holy Spirit ay mananalangin para sa iyo. Kung may nararamdaman ka, iiyak mo yan, lumuha ka, humagulgul ka. Wag kang
huwag mong pigilan. Ibigay mo lahat sa Panginoon at ang Holy Spirit ang nababasa ng Panginoon ang ating mga luha. Alam niya na gusto nating gumaling. Alam niya na takot tayo. May takot tayo. Alam niya na ayaw pa nating mamatay. Kaya, yun ang paghandaan natin. Magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Dahil yun lang talaga, Day. Dahil hindi natin alam kung ano talagang kalooban niya, hindi ba? So, kung halimbawa kalooban niya talagang kunin tayo sa pamamagitan ng mga sakit na ito, at least nakahanda na tayo. At kung hindi naman, praise God, di ba? Dahil sa pananampalataya natin sa Kanya, nagkaroon tayo ng relasyon sa Kanya, ipagpapatuloy natin yung relasyon na yan kahit magaling na tayo. Dahil minsan, susubukin din tayo dyan, pagagalingin tayo, tapos nalimutan na natin si Lord. Kasi ang gusto lang natin gumaling. Di ba? So, pag nagkasakit na naman ulit tayo, ayan na naman ulit tayo. Lord, pagalingin mo ako. Hindi ba? Parang ginagawa lang natin si Lord na ano bang tawag doon? Servant? Ginagawa natin siya na kapag may kailangan tayo, dapat nandyan siya. Obligado siyang, ang tawag dito? Sagutin ang ating mga panalangin, ating mga kagustuhan. Obligado siyang ibigay ang ating kagustuhan. Hanapin muna natin ang kalooban ni Lord at ibibigay niya kung ano ang karampatan para sa atin, kung ano nararapat para sa atin. Na-inspire ako sa kwento ni Job. Yes! Perfect! Hindi ba sa loob ng isang araw nawala ang lahat? Ang natira lang sarili niya, buhay niya, yung asawa niya, kahit yung asawa niya naiwan sa bahay. Umalis siya dahil siya ay, namamaho na. Ayaw niyang sigurong maanuhan yung asawa niya, mabulabog yung asawa niya, o mag-ano pa yung asawa niya. Sinabihan pa nga siya ng asawa niya na, talikuran mo na yung Panginoon mo. Di ba? Basahin ninyo. Hindi man eksakto yung aking sinasabi, pero yung essence, yung buod ng aking sinasabi ay ganun. Nasa Biblia yan. Sinabihan siya ng asawa niya na itakwil na talikuran na ang Panginoon dahil sa nangyayari ka sa kanya. So, hindi siya tumalikod. Praise pa niya. Sinabi niya, dumating ako dito sa lupa ng wala, aalis ako ng wala. So, para sa kanya, tinanggap niya, kahit naubos lahat ng kayamanan niya, tinanggap niya na mawala lahat ng ihon dahil sabi ni Job, dumating ako dito ng wala, ng hubad, aalis ako ng hubad. Ganun dapat ang ating mentalidad. Talagang, hindi talaga ako magsasawa na sabihin kahit nahihirapan ng marami na intindihin na papanong magtiwala at ibigay na lamang ang lahat sa Panginoon. Iasa na lamang ang lahat sa Kanya. Yun lang talaga ang kasagutan. Yun lang talaga. Wala nang iba. Juliet Holo Balderas Blanza. Kumusta? Amen. Tanggapin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay. Mahal po ba ang immunotherapy? Hindi ko alam. Angelica, hindi ko alam. Kasi dito sa Australia, libre ang pagpapagamot. Sa bagay, ako kasi low income earner ako. Kaya sakop ako ng gobyerno. Siguro yung mga mayayaman, yung mga milyonaryo, nagbabayad sila. Ako covered ng gobyerno. Kaya hindi ko alam kung magkano. Isa yan sa ipinagpapasalamat ko, kaya hindi ako nagrereklamo na ako'y may cancer dahil isa yan, yung may gamot ako, may mga doktor ako na libre lahat, pinrovide lahat ni Lord. Kung hindi ako nakapag-asawa ng nakarating dito sa Australia, napakahirap ng buhay. Napakahirap ng buhay. Alam ko yan. Kasi dyan naman ako galing sa Pilipinas. Kaya nararamdaman ko yung inyong mga paghihirap, lalo na yung mga walang pampagamot. Kaya naman, siguro sinasabi ng iba, madali ko lang sabihin kasi nga libre naman lahat dito. Pero alam nyo, iniisip ko na lang,
Salamat, Panginoon, dahil maraming may pera, namatay din. Maraming doktor, nagpagamot kung sa ibang bansa pa nagpupunta para lang magpagamot. Namatay din. Ano pa pa? Tapos maririnig mo, mababalitaan mo, malalaman mo, merong mga taong hindi nagpa-opera, hindi naggamot. Pero, buhay pa rin. Hindi ba? So, talagang, ang ibigay lang natin talaga sa Panginoon ang, hindi natin kasi alam kung ano, kahihinat na natin, kung hanggang saan. So, yun. Huwag tayong parang naiinggit tayo na, di ba, dyan libre. Kaya, ano ka, swerte mo, or, alam mo yun, nasasabi mo yan, kasi dyan libre, wala kang inaalala. Kung talagang kalooban ni Lord na ikamatay ko ang cancer na to, mamamatay ako sa cancer na to. Pero kung kalooban niya mabuhay pa ako, at sa ibang paraan ako mamamatay, kalooban din niya yon. Kaya, iba-iba tayo. Kaya, wag natin ikumpara ang sarili natin sa ibang tao. Triple positive. Ano ang triple positive? Pero sino ito? Si Johanna. Reply. Oo, Johanna. Talaga? Meron palang ganun. Pinaubayan lahat kay Lord. Yes. Yes. At wag lang natin basta ipapaubaya. Kailangan tanggapin natin si Jesus bilang sarili nating Panginoon at tagapagligtas. At saka natin ipaubaya. Kasi minsan parang yung iba, sinabi lang, bahala na si Lord dyan. Parang ganun lang, pero wala naman talagang relasyon sa Panginoon. Aba, wag natin i-ignore ang pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon. Kasama yan. Importante yan. Dahil kung wala tayong relasyon sa Kanya, ha, guys, ay baliwala yung ating inaasahan na bahala na si Lord dyan. Okay? So, importante talaga yun dahil yun lang ang may kapalit na eternal life. Ang manampalataya sa Kanya at tanggapin siya na Panginoon at tagapagligtas natin. At bibigyan tayo ng eternal life. Okay? Ay, nako. Ang saya! Ang saya-saya! Salamat sa inyong pagsama. Lowbat na ang aking phone. Lowbat na siya. 10% na lang yata. Sige, lubusin na natin hanggang sa mamatay siyang kusa. May mga tanong ba kayo? Thank Lord sa buhay ko. Yes, ipagpasalamat natin kung ano man ang meron tayo ngayon. Ang mga sakit, ang mga problema, ipinagpapasalamat yan dahil dyan tayo nasusukat. Dyan nasusukat ang ating pananalig. Dyan nasusukat kung gaano tayo kalakas sa Panginoon. Katibay ang ating pananampalataya. Kung susuko kaagad tayo, ibig sabihin, hindi matibay ang ating pananampalataya, di ba? Hindi dapat tayo sumusuko. Huwag tayong sumuko. Yan. Yan ang laban na dapat nating ginagawa. Laban na huwag sumuko sa Panginoon. Yes. Yes po, my friend. Nagpa-opera lang, hindi nag-chemo. 5 years. Buhay pa din siya. Yes. Yan sinasabi ko, di ba? Iba-iba kasi talaga. Kaya wag tayong na, alam mo yon, sasabihin mo, buti ka, libre, ganun-ganun. Hindi ganun. Kasi, ayan, kalbo, po ba kayo? Nakalbo? Oh, yes, ito, oh, ayan, nako, aray ko, hindi ako makatayo. Teka muna, paano ba to? Kaya ba? May picture ako nung kami nag-cruise, mag-asawa last year. Ayan. Kita nyo ba? Oh, di ba? Kalbo. Ang lola nyo. Nakapagpa-portrait pa. Ay. Oh. Nakalbo ko, pero hindi ako, hindi ko itinago yan. Ano yan? Ang tawag dito, talagang tanggap ko kasi ang aking karamdaman, ang aking kalagayan. Tinanggap ko yan. Pero syempre, kung hindi ako kagandahan, ako'y kalbo, siguro nag-effort akong mag-wig o di kaya gumamit ng yung mga, ano ba yung tawag doon? Bonnet, mga ganon. Marami naman magaganda sa online.
Oo, bumili rin ako noon kasi halimbawa kapag magdi-dinner kami, lalabas kami ng asawa ko, medyo ano naman, presentable. At saka minsan lang naman akong makakalbo. So, parang inano ko na ba? Ang tawag doon? Sinamantala ko na yung pagkakataon na magsuot ng mga ganon, o di ba? Na i-flaunt ang aking kalbo na ulo, di ba? Yun. Kaya ngayon, tubo na ulit ang buhok ko, kahit magpakalbo ko, kahit i-shave ko lahat yan, bagay naman sa akin, okay lang. Nakita ko na kung anong itsura ko. Nung tumubo na po, di na po ulit siya naglalagas. Wala na, hindi siya naglagas. Kasi chemo lang naman ang nagpapalagas. Ang chemo kasi talagang, pinapatay niya kasi good and bad cells. Kaya tayo nakakalbo sa chemo. Yan. Pero may chemo din na iba na hindi nakakalagas ang buhok. Kasi meron akong kilala dito na hindi naglagas ang buhok niya. Siguro depende sa klase ng chemo, ng gamot pang chemo, at saka sa dosage. Yan. Kahit po nakalbo, maganda pa din po. Salamat naman. Ay, nako. Oo. Sabi nga nila, kapag daw tumubo ulit yung buhok, kukulot daw. Marami nagsabi sa akin, yung anak na asawa ko, stepdaughter ko, sabi sa akin yung kaibigan daw niya ay nakalbo. Tapos yung pagbalik, nakulot daw yung buhok. So, ganun din daw mangyayari sa akin. Hindi naman. Natural na buhok ko ang wavy yan. Natural na buhok ko ang lumabas. So, yun. Siguro, epekto ng gamot, depende siguro sa epekto ng gamot. Yun. Kaya yan. So, dahil tanggap ko ang aking kondisyon, hindi ako nahirapan na mag-decide na magpakitang kalbo, o di kaya tawag dito, sabihin sa mga tao na may cancer ako. Kasi iba tinatago nila Ayaw nilang, Oo. At saka pag, halimbawa, kinakaawaan ako, yung sinasabing, oh, I'm sorry, ganun. Sabi ko, no, don't be sorry. Sinasabi ko sa kanila, don't be sorry, I am not. Hindi ako sorry na may cancer ako. Because I know my God is greater than this cancer. Di ba? At kung mamamatay man ako, sa langit lang ang punta ko. Dahil may Kristo ako. So, yun talaga ang pinaka-importante, mga guys. Mga guys. Mga kapatid. Yan, mga sis. Ang tanggapin si Kristo, yun talaga ang talagang importante. Mas importante pa sa gamot. Mas importante pa sa kagustuhan nating gumaling. Kasi hindi natin alam kung ang paggaling kasi pabor sa atin 'Di ba? Pero yung pagtitiwala sa Panginoon, pagtanggap sa Panginoon, although pabor din sa atin 'yon, pero mahirap gawin. So, 'di ba? Pabor 'yan sa Panginoon dahil 'yan ang gusto niya para sa atin. Ang kilalanin siya, ang kanyang sakripisyo sa krus. 'Di ba? Na hindi masayang, ginawa niya ang lahat, mamatay sa krus para maligtas tayo. So, gantihan natin, ibigay natin sa Kanya ang buhay natin. Yun lang ang gusto niya. At lahat ibibigay niya sa atin. Hindi tayo magsisisi. Hindi ka magsisisi na ibigay ang lahat sa Panginoon. I-surrender ang lahat. Merong nag-comment, ginawa ko na yan dati. Wala namang nangyari. Well, siguro, hindi mo pa lubos na ibinigay ang lahat sa Panginoon. Or kung ibinigay mo man, dahil lang gusto mo ang kapalit ay gumaling ka. Dahil hindi ka gumaling, sinasabi mong walang nangyari. Hindi ba? So, wag mong hilingin na gumaling ka. Wag mong i-expect pala. Hilingin mo na gumaling ka, pero wag mong i-expect na ibibigay yon sa iyo ng Panginoon. Dahil hindi natin alam. Hindi natin alam kung anong kalooban niya para sa atin. Okay? At, tawag dito, tayo ay, nawala na naman sa isip ko. Yun ang sinasabi ko, ang utak ko. Sabihin ko na lang, nawawala pa. For lifetime na din po chemo nyo. Hindi, 12 weeks lang yun, sunod-sunod. So, 3 months.
12 weeks lang yun, sunod-sunod. Hindi pwedeng lifetime ang chemo. Naku, maluluto ang katawan mo. Ang lifetime ko ay yung immunotherapy. At tapos ng 3 weeks, nagsiliitan yung mga cancer cells after ng 3 months kasi eh. So every 3 months ang check up sa ang pa-test sa mga CT scan, may brain scan pa nga ako dati eh kasi baka daw mag-metastasize sa brain. Wala naman, so tinigil na nila. So yung first test ko mula nung ako nag-umpisang mag-chemo at saka mag-immunotherapy, 3 months. So nung makita, nagliitan ang mga cancer cells. Kaya tinigil na nila 3 weeks 12 weeks lang. Tapos tuloy-tuloy yung chemo. Immunotherapy. Lahat ng problema, Christ is the answer. Yes. Totoo yan. Tama yan, Jonah. Yung akin po kasi sabi for lifetime na daw po ang chemo. Ganun ba? Siguro depende sa depende sa sakit. Dudunong-dunungan ako eh, no? Ang bilis ko mag-jump into conclusion. Hindi, oo. Basta kung ano yung sabihin ng doktor, sunod lang tayo. Pero, wag nating problemahin yun. Wag maging, maging dahilan para tayo nag-aalala. Kung lifetime, edi lifetime. So be it. Ako din, kagaya sa akin, lifetime na daw yung aking immunotherapy. Hanggang siguro, inisip ko na lang, hanggang sumuko na lang ang katawan ko. So be it. Sige lang. Diba? Pag sumuko na ang katawan, wala na magagawa. Hanggang doon na lang. Diba? Pero malay natin, may ibang plano ang Panginoon. Malay natin, bukas, galing na tayo. Hindi natin alam. Kaya, mainam talaga na panindigan natin ang pananampalataya natin sa Panginoon. Ha? At, si Kristo lang talaga. Okay, guys? Wag na tayong, kung kani-kanino pang lumalapit. Kay Kristo lang. Iiyak natin, ipikit natin ang mga mata natin. I-visualize natin siya sa ating mga isip, ang Panginoon, ang liwanag, ang eternal light, ang trono ng Panginoon na may liwanag. Yun lang ang natin. Kasi God is spirit and we should worship Him in spirit. Okay? Wala tayong mga titignan ng mga imahe. Ha? Baguhin na natin. Kung yun man ang nakalakihan natin, oo, nirerespeto natin sila, pero hanggang doon na lang. Huwag natin silang dasalan. Huwag natin silang dasalan. Baguhin na natin. Ngayon na may Kristo ka na sa puso mo, unti-unti, saliksikin mo. Nasa Bible naman yan, na bawal yung mga, hindi kinalulugdan ni Lord ang mga inukit ng kamay. So kahit mukha pa yan ni Lord, wala naman talaga nakakita kay Lord. Di ba? Kay Jesus, yung ba talaga si Jesus? Yung ating, ngayon, santo na nakikita, na si Jesus, wala nakakaalam. Hindi natin alam kung maputi ba siya talaga, blue eyes ba siya talaga. Nakalakihan na lang natin siya. Di ba? Iwasan na natin yung mga ganyan. Ipikit na lang natin ang mata natin at imagine na lang natin yung liwanag ng Panginoon. Yun lang. Kasi spirit naman siya. Kaya, doon. Yung akin doon kasi. Okay. Ha, guys? Ngayon na may Kristo ka na sa puso mo, unti-unti mong saliksikin ang kalooban ng Panginoon, ang kanyang mga sinasabi na sa Biblia naman lahat 'yan. Saliksikin ang mga dapat nating gawin, ang mga malalaman natin, ang mga mali nating ginagawa dati, dapat nating baguhin. Kasi kung sabi natin, may Kristo na tayo ngayon, pero ganun pa rin yung nakaraan natin, ginagawa pa rin natin, kasabay nitong si Kristo, baliwala. Kasi, nahahati ang iyong pagsamba, nahahati ang iyong faith. Dapat full kay Kristo lang. Okay? Kay Kristo lang tayo. Trastuzumab. Ay, ganyan din yung sa akin. Trastuzumab at saka pertuzumab, dalawa siya. Sa awa ng Diyos, natapos ako lahat ng treatment ko noong March 24. Nag-start ako ng treatment 2023.
Oh, good. Praise God. Mm-mm. Mm-mm. Yan. So, maganda ang ating ang ating naging talakayan. Salamat guys, sinamahan niyo ako sa aking pagka-bored. Nagkaroon ako ng kausap. Oo, mamamatay na itong aking cellphone, i-charge ko muna. Ay nako. So God bless everyone at kausapin niyo ang Panginoon. Okay? Kausapin niyo ang Panginoon. Ipikit niyo yung mga bata, kausapin niyo siya. Hindi yung prayer na sa ulado. Kung anong laman ng puso mo, yun ang sabihin mo sa Kanya. Yes, Evelyn, I will. Lahat kayo, every morning, pag ako nag-upload ng verse, binabasa ko yung chapter na yan, tapos, nananalangin ako at sinasama ko kayong lahat sa aking panalangin. Kaya, oo. Pero, importante na meron tayo mismo, tayong may katawan, may pananalig at pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, okay? Kasi kahit anong panalangin ng ibang tao para sa atin, kung tayo mismong may katawan, ay, di ba, walang pananampalataya at pananalig kay Kristo, ay wala rin. Dahil ang gusto niya ay relasyon. Gusto niya makipagrelasyon sa inyo. Okay? Sa ating lahat. Ayan, nagdilim na ang aking cellphone. 5%. Okay, guys? Bye-bye na! Salamat! God bless! Have a good day! God bless sa inyong lahat. Salamat sa inyong pakikinig at sa inyong pakikipag-engage. Salamat sa panonood sa ating mga videos. Salamat. God bless everyone. Bye!